natin ang ating ito yung binabanggit natin kanina pa. Puntahan natin ang papel ng AI, ano? Ang ating pag-uusapan ngayon ang AI voice technology, no? Ano nga bang papel ng AI voice technology sa atin, ano, sa media, ang future ng media at syempre sa communication. So ating pag-usapan, ano, dahil makakasama po natin ang kilala bilang The Voice Master of the Philippines. Daming boses yun Para pag-usapan po natin ngayong hapon ang AI voice technology, of course, para sa ating industriya, sa media, and of course, entertainment, sa komunikasyon. Ayan, alamin natin, maipaliwanag niya paano ba gumagana yung tinatawag na AI-generated voices. Ito, alam na natin to ngayon no? At pag-usapan natin ano ba yung mga issue, kaakibat po niyan. At paano ba yakapin ng ating mga Filipino voice artists at I think maging yung mga content creator natin, ano, ang teknolohiya na ito. Dahil alam ko syempre may kaakibat na takot, no, para sa mga gagamit nito ng mali, di ba? So ano ba yung opportunity natin para dito at syempre yung hamon, no, sa tinatawag na AI voice technology. So makakausap natin walang iba kundi ang The Voice Master of the Philippines, ang CEO ng The Voice, ang tawag nito? Creative Voice. Ayun, Creative Voices. Ayan, Labs. Walang iba kundi si Sir Pocholo De Leon Gonzales. Tawag namin sa kanya si Kuyang Cholo. Tama ba? Magandang hapon. Welcome back sa Public Service Hour. Hello, great day po sa lahat ng nakikinig sa Public Service Hour at especially sa inyo po, Ma'am May Binauhan. Oo, di ba? Salamat po. Noong una nag-usap tayo, nakausap natin si Rizal, ang ating pambansang bayaning si Jose Rizal, gamit ang makabagong teknolohiya. Actually, dahil po sa inyong interview na yon, nagkagulo ang iba't ibang media kasi after noon, nung December 30 mismo ay na-feature siya sa halos lahat ng stasyon. Oo nga. Unang-una muna, pag-usapan natin, ikaw, Kuyang Cholo, paano ka ba napasok, ano, sa mundo ng mga boses, di ba? Eventually, eto na, ipinapakilala natin yung AI voice industry. Yes. Ako po yung nagsimula nung ako'y 16 anyos, 16 years old pa lang nasa radyo na tayo at nung 18 nga ako ay naging bahagi ng radio drama industry dito sa DZRH. Nakasama natin sila Lola Cela, si Eloisa Cruz Canlas, siyempre si Tia Deli. Nakasama ako sa show niya noon. Yung wow, puro mga ano yun mga bigatin yun mga veterano at ngayon nga ay wala na din sila natin talaga ang isa sa mga mentor din natin sa radyo nung tayo nagsisimula. Wow, lalim. 'Di ba? So ngayon, until, of course, yung ating ilan sa mga kasama dito, naging mentor ka rin yata, no? Nag-mentor ka rin. Parang sana ako din ang mentor mo. Balita ko nga, sikat na rin si Sister L, no? Sa mga si Sister L. Naging estudyante din natin yan. Okay, so pag-usapan na natin, konti na lang oras natin Ano nga bang AI voice technology at paano ba yan gumagana? Kasi sa mga television programs, napapanood na rin natin at ginagamit na rin ito. At doon kay Rizal, right? Opo. Boses ko rin ang ginamit ko. Ngayon 2025 po kasi nag-boom na talaga ang AI technology sa buong mundo. Halos, sabi nga, 80% na ng mga content is AI generated. No, ano ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin at maraming maapektuhan talaga sa mga pangyayaring to, lalo na yung mga artists, no? Yung mga talents, especially sa mga pag-drawing, sa pagsusulat, no? Kasi hindi natin maiiwasan. Hindi naman tayo pwedeng maging against it Bakit? Andyan yan Parang sinabi mo, mayroon akong laptop, sanay ka mag-typewriter. Anong pipiliin mo? Binigyan ka na ng opportunity na gamitin yung laptop. So ngayon, ano yung skill mo sa laptop na pwede mong ipasa? I mean, anong skill mo sa typewriter na pwede mong gamitin kapag may laptop ka na? Ano yun? Di pagta-type, yun yung maganda nung panahon natin nang tayo ay nagsimula sa typewriter. Ang maganda kasi sa panahon natin, Ma'am May, nakita natin yung transition ng technology. From analog to digital. Ngayon naman, AI. AI. No?
Oo. Ang sabi ko nga, ito ay para kang si Jarvis, no? Ni Iron Man. So binigyan ka ng karagdagang kapangyarihan, anong gagawin mo? Depende siguro kung mabuti ka o masama, gagamitin mo to sa kabutihan o sa kasamaan. Oo. Opo. Kasi ikaw nag-evolve ka rin eh. I Opo. mean, from voice talent, Yes. diba? Tapos nag-mentoring, Yes. and then ano pa yung mga Napakarami, pumasok, halos lahat po mga mula. social media platforms Yes. pumasok, and then eto na, Yes nasa po. AI na tayo. Mula advertising, I have done thousands of commercials. So ganoon Dubbing. ganoon binabago ng AI voice technology ang ating industry. Again, para din po siyang nung time ng recording, di ba? Nagsimula tayo mag-record, real pa yung yung kumbaga reel. parang tape, no? Naalala ko nung nagraradyo ko, pinapasak mo pa Oo, yung even yung kami, yung mga etong mga tinatawag Mga natin teaser. na underbed, beds. Yun, yung mga beds, no? Yung mga music. Music, Kinagamitan natin ng plaka, ng CD. Di ba? Mula po sa, nakalimutan ko na tawag doon eh, yung tape na yan, naging CD, naging digital. Ngayon, ito na ang AI. Ito Pumapasok na. Oo. So, syempre, sa pagbabago ng panahon, dapat you are ready enough to accept change, adapt change, or else, ikaw yung tatamaan. Kasi dito sa industriya namin, napakaraming against. Again, parang naging against ka rin na i-record yung boses mo. Kasi nung araw naman, hindi na i-record yung boses namin. Correct. Actual pa nga Diba? Pero ito ay magagamit mo sa mas maraming paraan. Diba? Kasi alam nyo, Ma'am, ang AI voice po kasi, ito ay artificial intelligence na tinatawag na boses, na ito ay tumutukoy sa teknolohiyang nagpapahintulot po sa machine, sa makina, na maunawaan yung at mag-produce ng boses na kahawig ng tao. So napapalitan ng AI voices yung mga boses ninyo na mga artists. Yes. Paano yun? Kasi ito, papaliwanag ko lang, AI voice technology, ito po ay gumagamit ng tinatawag na deep learning, no? Or neural networks upang makalikha ng boses na parang totoong tao. O yan. Ito po ay sinasanay gamit yung malalaking datasets. Kasi kung ano yung data na pinapasok mo, yun yung makokopya niya. Like ako, ako po number 1 AI voice sa Philippines ngayon na Tagalog. So pag ginugel mo, I'm also working with a company, hindi ko na po babanggitin, na number 1 po sa AI development ng voice sa buong mundo. At ito po yung mga datasets, ito po yung mga naitalang mga boses upang makabuo ng makatotohanang intonation, emotion, ano pa. At maging iba't ibang wika o language, pati accent, nagagaya niya. Yun. So, ibig sabihin, walang hindi kayang gayahin ng AI. So, napalitan talaga, no? Napapalitan na yung mga ninyo, mga boses ninyo. Opo. At sa pamamagitan po kasi ng AI voice, maaari tayong lumikha ng mga synthetic voices. Para sa iba't ibang application tulad ng IVRS, dubbing, audiobooks, at maging assistive technology. Ito po yung parang sila di ba ano yun sa computer natin, si Alexa, ganyan. Yan. Isa pong itong malaking pagbabago po, lalong-lalo na sa industriya ng voice-over. At ito po yung nagbibigay ng mas mabilis at mataas na quality na production, especially na ang dami po kasi pag nag-record ka sa bahay lang, maingay. Unlike AI, kapag ang AI datasets mo ni-record sa isang studio, magiging studio quality. Ang kaibahan nga lang po, again, mamaya, marami ring pros and cons ang AI, syempre. Tama. Kasi, sabi nga nila, ang isa sa pinaka magiging negative impact daw pagdating ng araw, baka wala ng workforces. Hindi naman po. Diba? May mga gano'n. Ang pagbabago po ng workforces, depende po sa teknolohiyang available. Di ba nung araw, halos lahat tayo magsasaka, lahat tayo mangingisda, lahat tayo kung ano man yung ginagawa ng mga tao hanggang sa nagkaroon ng teknolohiya na para mas mapadali at mas mapabilis yung trabaho ng mga tao. Yun. Oo nga. So mamaya pagbabalik natin, pag-usapan natin mga ethical issues, no? Kakibat ng AI voice technology. So paano ba nakikinabang ang mga Pinoy voice artists and content creator sa tinatawag nga na AI voices? So sandali lang, babalikan kita, Kuya Cholo, sandali lang po. Oras natin, meron na lamang tayong 8 minuto bago mag 4:00 ng hapon.
Tayong 6 na minuto at alas 4 na ng hapon. Balik po tayo kay Sir Pocholo de Leon Gonzales, ang the voice buster of the Philippines. Okay. Kuya Cholo, pag-usapan natin ha. Of course, the ethical issues. But then, Yes. pag-usapan muna natin kung paano mababago, no? Naapektuhan ang ating media at entertainment. ang ating industriya, media, entertainment, of course, etong communication Yes, di ba? yes. Opo, Paano nga ba? malaki po ang pagbabago ng dala ng AI, no? Lalo-lalo na sa media at entertainment. Kabilang na dito, especially sa AI voice. Positive naman to, kasi mas napapabilis po yung trabaho namin, yung AI, yung dubbing, localization, mas madali at mas mabilis pong makalika ng high quality voice over para sa mga pelikula, animation at iba't ibang mga games, no? Mas marami rin pong nilalaman. Nagbibigay ito ng kakayahan sa mga media na companies na gumawa ng mas maraming project, no, mga content na walang limitasyon sa traditional na voice recording. Halimbawa po hindi na ako nagre-record, no? Instead, AI ko na ang ginagamit para gamitin sa content ko mismo, personal content. And also, yung personal na karanasan, nagbibigay po ito ng daan ang AI para sa real-time na pagbabago sa boses. Kasi marami pong mga AI ngayon na real-time, ibig sabihin, nababago mo yung boses mo habang nagsasalita. At marami pa pong at ito, mas napapamura niya yung gastos instead na magbayad ka ng mga traditional na voice talents. Na ang mamahal na puro rates ang pinag-uusapan at money-driven, AI will help you na makaiwas na sa mga tao. Kaya nga minsan, papasok tayo doon sa issue na yung trabaho, di ba, ng isang voice talent, eto na yun, di ba? Yes. Oo, tsaka sa mga television, di ba? May mga television program ngayon, kasama na, di ba? Again, Ma'am May, sino ba ang magdi-decide kumuha? Wala naman pong pakialam yung tao kung sino ang nagboses o maganda ang boses. Mahalaga yung boses na ginamit na i-inform, na i-entertain yung mga taong nakikinig. So, they have to adapt, no? Kung hindi, sila rin naman maapektuhan eh. Katulad na, may grupo na anti-AI voice, use human voice daw. Sige, kayo yan. Pero kami, gusto ko turuan yung mga taong gamitin ng AI in ethical form. Number one, kasi daming gumagamit ng deepfake at pandaraya ngayon, no? Oo nga. Lalo-lalo na mag-e-election. Ako nagulat din kasi nung sa basketball, no, nung nagpalit si Davis tsaka si Luka, gumawa sila ng AI voice at video nitong dalawa na nagsisiraan sila, which is hindi naman sila. So isa sa mga tinuturo ko, paano ma-identify kung AI yung ginamit o hindi. O yung real. Kung totoo o hindi. No? Kasi kahit ma'am tayo ngayon, nasa video tayo, kukunin lang yung, sabihin natin 1 minute ng video natin. Pwede na tayo maklone. Yan ang mga tinatawag na avatar. At pagaling ang AI ngayon. And it is the worst it can be. What more in the next years to come? Yeah. Kasi everyday po nagbabago ang At saka ngayon, di ba, nakita mo, mayroong mga television program, nagagamit yun, parang form of entertainment. Yes, di ba, may palabas. AI Family. Itbulaga, meron. AI Family. Kahit ang kabilang istasyon, marami silang AI na ginagamit. So ngayon, how can we use it in our own advantage and for positive change? Kasi kung hindi mo gagamitin ito sa tama. Kasi yung possibility ka mo, di ba, pinag-usap tayo kanina, yung possibility na maging leader ang Pilipinas. Yes. Actually, isa yan sa mga dapat pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno, lalo-lalo na yung educational system natin, na AI is here, artificial intelligence is here. Magkakaroon na nga tayo ng tinatawag na AGI or Artificial General Intelligence. Ito yung mas advanced pa ito. Yeah. Dito sa Pilipinas, wala po tayo halos na mga courses na nag-o-offer ng artificial intelligence. So masyado na tayo. Pero ikaw talagang tumuto ka, ha? Yes po. For nakita mo yung years. opportunity. Yes. Pero sabi nga natin, kaakibat sana yung gamitin sa tama lang. Hindi sa, di kaya ba? nga po, kasi magkakaroon ng mga fake di ba? Opo. Kaya po dito sa Global AI Council na kung saan ako ay kasama. At nagkaroon din po ng bagong grupo na Business AI Organization. So, naiintindihan na nila na nag-o-open na ito sa industry, especially sa business industry, na mas mapapabilis, mapapagaling. At isa pong shield kasi ang AI para sa mga taong
hindi magaganda ugali. Ibig sabihin, it helps people like us na makaiwas na doon sa mga taong dati kailangan namin pakiusapan kasi kailangan. Ngayon, alam namin masama ugali mo, mukha kang pera, out ka na sa grupo namin. Parang ganon. It helps us, especially kaming mga entrepreneur, na magamit ito para mas mapabuti pa yung ginagawa namin. Sa professional level. Yes po. Especially now, in the next 10 years, no, pag na-reach na natin yung tinatawag na artificial super intelligent or intelligence, ano nang gagawin ng mga ordinaryong tao? Kawawa talaga. So, kailangan yung educational system natin sumabay. Especially ang DepEd na as early as elementary, dapat open na sila na turuan yung mga bata how to use AI on their own advantage. Talaga mawawala na yung mga books, no? Darating po talaga tayo dyan. Katulad ng pagkawala rin ng mga typewriter. Oo. Di ba? Pagwala ng typewriter, no? Yes. Kasi ayan na, nandiyan na tayo. Nandiyan na yung ating mga So, tablets. Voice Master Pocholo, Yes, po. anong mensahe mo? Una-una sa sa interesadong matuto ng AI technology. Alam niyo, maganda voice. sa human voice, hindi po ito kumbaga, hindi na duplicate yung emotions talaga. Yung tunay na intention. Pwedeng makopya, pero yung intention niya, motive niya, hindi makokopya. Kasi halimbawa, ako, di ba, aarte ako sa commercial, hindi niya kayang gayahin yung kung paano niya ginagawa bilang isang voice artist o talent. But eventually, ma'am, hindi ko rin alam, dahil masyadong matalino ang artificial intelligence, maaaring dumating yung point na yon na may sarili na ring isip o emosyon yung artificial intelligence dahil nakokopya niya halos lahat eh. So, mape-perfect ba to? Mape-perfect at mape-perfect po ito, Ma'am May. Kasi ang technology possibility. patuloy na nagbabago. We never know, but at least now, ang mahalaga yung ngayon, matuto tayong tanggapin na meron available na ito, gamitin natin sa tama at gamitin natin para mas makatulong sa iba. Oo. Ayan. Meron na may madadagdag na na trabaho sa mga otoridad natin sa mga gagamit niyan ng mali, 'di ba? Actually, Parang cyber pwede naman natin din baliktarin. Mas mahuhuli natin yung mga pwede rin. nasa gobyernong nagnanakaw. Malalaman na ito nawala yung pondo or ginamit nila sa mali. Kasi syempre nakikita na eh. Yung automation nga, takot sila paano pa artificial intelligence. Oo, bago tayo magtapos, overtime na tayo. Yung meron ka kanina, no? Ano yung pwede nating gamitin, maparinig natin? Sige po. Oo. Alin doon? Alin? Kahit ano po. Oo. Sige nga, RHTV, si Chismosa. Chismosang paos. Yan. Ayan, si Chismosang paos daw. At tinatawag yan mga faceless faceless influencers. Ito si Rizal naman yan. Ayan yung... So nakita nyo, gumalaw na si Rizal. Oo. Kasi nauuso na ngayon yung faceless influencer. Ayan. Through AI. And also si Rizal, ginawa ko na ring influencer. Yung Chismosang paos nga, RHTV, makisuyo nga tayo. So eto, pwede to, no? Opo. Original ko pong ginawa. Ayan, yan. kay Sir... So, ibig sabihin, you can create a persona. Ayan na. Yan. Pwede nating marinig. Sobrang... Okay. Yan. Maikli lang. Siya po ay isang chismosang paos na ang goal niya may chismis na negative, gagawin niyang positive. Ayan. Lapit kayo. Ayan. Ito na ang pinaka-fabulous na chika na hindi nyo dapat palampasin. Sa mundong puno ng intriga at intriga pa Ayan. more. Kita nyo, sino di ba ang ba? hindi Para siyang gustong mauna? pero alam nyo namang avatar siya. Pero ang goal niya is to inspire, motivate people na naapektuhan ng mga negative issues na, di ba alam niyo ng mga Pilipino, mahilig sa chismis. Yeah. So instead na pag-usapan niyo yung negative side, pag sinasabi niya yung positive side na, kayo wag niyong gagayahin yan. Yan. So, ganun, nagagamit siya sa positibong paraan. Yun. So, Isa wag lang lang siya sa mga negative. iba't ibang mga... Chismosang paos. Ayan. Okay, Sir Cholo, maraming salamat ha. Yes. Maraming salamat. Salamat po, Siguro Ma'am. magkakwentuhan pa tayo sa susunod. Opo. Oo, sana nga magamit sa tama, no? Depende po sa tao nasa likod ng gumagamit. Oo. Again, it is a tool. Tool, yes. No? yes. It is not human. Wala pong emosyon yan. Kumbaga, wala yang pakiramdam. Yung gumagamit po dyan, siya yung makikinabang. Again,
it's not, AI is not our enemy. It's a tool. It's something that we can use to make us a better person. Ayun. Okay, maraming salamat, Mr. Okay, thank you po, Porcholo Ma'am May. God De Leon bless. Gonzalez, ang CEO po ng Creative Voices Labs. Oy, batiin mo naman yung iyong mga mga mini-mentor Bati daw mo. kayo dito. Hindi, anong mga Ano, names nila? binabati ko ang mga interns ko sa Creative Voices. Ayan. From what school? From Marinduque State Layo University. State University. Anong name mo, te? Clarissa, Clarissa N. Denmark. Denmark. Ay, maraming salamat. Thank you po. Mga kaibigan, susunod na po ang break time. Kasama of course si Lacaideo Macalma at si Miss Thea Petro Corpus. Pansamantala po tayo nagpapaalam. Ang inyo pa rin po lingkod may binauhan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This time